Magpalang araw po mga kapams. Ito po mga kalingap at mas magpalang araw po sa ating lahat. Walang ulan ngayon pero sobrang init naman. Hindi. Habang kayo po yung nag-iikot-ikot, napadaan kami dito sa may isang pader. Ano pong pader to, boss? Ito may nakasulat na Gate 2. Nasa Gate 2 tayo. Sa gitnang mansion? Pero hindi ito Gate 2 na Antipolo na papuntang Kogyo o Padilla. Ito lang ito malapit sa sa amin. Parang may gusto tayong puntahan dito na parang malapit sa puso natin. Bibisitahin natin. Bibisitahin natin siguro na-meet mo na ito, no? Gusto na rin siguro siya. Maganda ba yan? Ganda. Maganda. Muse. Yun. At para ma-update na rin po kayo mga kapamsa, mga kalingap. Kasi ever since na nandito siya, wala pa pong nakabisita sa kanya. Wala na po ang kalalagayan ng kanyang kinaroroonan. Papakita po natin sa inyo at mabubulay-bulay, mamumuni-muni, maaalala natin ang kanyang yung mga pinagsamahan natin na masasaya. Let's go po, samahan niyo po kami. Boss, anong naiisip mo? Baka isipin mo, nasa sementeryo tayo. Nasa mansion tayo. Nasa garden. Garden, park. Heaven. Park of the Rising Sun. Dito tayo sa Tala Cemetery. Sa mga apartments. Ang tatas na ng patong. Tatas ng patong. 6 na patong, 7 patong, paano? Wala na talaga, masikip ng Earth. Punta tayo sa Mars. Lipat na tayo sa planetang Pluto. Kaya sa planetang Nenek. Andun sa Piccolo. Oh, doon tayo kay Brother Piccolo. Sa mga hindi po nakakaalam ng pinag-uusapan natin, ano po yun, Dragon Balls. Mga batang 90s na po nakaka-relate po noon. Kami lang po na mga kabataan, nakakaalam niya. Yes! Batang 90s. Batang isip. Grabe, tataas o 2, 4, 6, 6, 7 patong. Yung patong nasa harap natin ang tataas na po. Grabe yung apartments talaga. Ang tataas po niyan. Paano nila ikakabitin? Ganun po, may nag-ayos po din po. Nagsasarado ng nicho. Tingnan niyo po. Ang taas. Nag-ayos sila ng nagsasarado. Ang taas po niyan. Naghahagdan na lang po sila para maabot. Paano yung paglalagay kaya ng yung pasan-pasan pang kabaong? Ang taas nun. Hagdan. Ay ginagawa siguro ng hamba. Andamyo. Scaffolding kung sa English pa. Yung paglibing ni Nanay Marita dito mga kams, baha. Ang taas ng tubig dito. Buti ngayon, tuyo na. Although, tag-ulan pa rin ngayon. Kawawa. Grabe naman itong tubig. Tapos yung nasa baba. Pinakasok na ng tubig. Giba-giba na Parang pader na itong Sa mga ganitong lugar pa naman, prone na tirahan ng mga cobra. Basa tubig pa rin. Anong mga magandang alaala mo kay Nanay Marita? Sa mga mga kapams natin na nakasubaybay din po sa panimula ng buhay ko sa siyempre ka-business.
Dahil ako po yung nag-unhand kay Nanay Marita. Ako yung natoka. Kumbaga na mag-assist. Kasi mabigat si Nanay Marita. Ako yung taga-sundo. Ako yung taga-karga. Ng wheelchair niya. Pagpapaliguan, ako yung kasama ng 3Ms. Para hindi si Nanay Marita magwala. Nakapagpatawa kay Nanay Marita. Nakapagpatid ng saya sa kanya nung mga panahon na siya kapiling niyo pa noon. Nung nasa ka-business house ka. Kahit nung wala na ako sa ka-business, na pa rin, gandun pa rin yung. At isang yung hindi mo kakalimutan kay Nanay Marita. At alam po yan ng mga ka-fams natin, mga ka-business, mga kalingap, yung simud-simud. Ayun, yung ngusong-nguso niya. Simud-simud. Ayan, Nanay Marita. Yan ang nakakamiss sa kanya. Yun ang trademark ko sa kanya. Yun ang namin eh. Yung simut-simut. Simud-simud. Simud-simud. Nguso-nguso. Nguso-nguso. Yun ang way of connection namin na Nanay Marita, yung simud-simud. Simud-simud. Sa akin naman si Nanay Marita, yung unang vlog ni ka-business na kung saan unang-una silang natagpuan. Sa basurahan pa yun. Sa salungga ng basurahan. Basurahan niya ito. Napakadumi po. Basurahan kasi yun na nilagyan nila ng trapal. Tapos dun sila. Dito sa may Green Valley. Yun yung unang tagpo na sinubaybayan ko si Nanay Marita kung paano kinuha ni ka-business doon. Pinaliguan ni Mrs. Ka-business. Matindi grabing nun. Grabe po. Ang excuse me po yung amoy. Grabe. Kahit nung andun sila kina yung kina Timaya Rabanda, malapit na natin dyan. Sa nila. Pag sa pintuan ka pa lang ng bahay nila, grabe ang amoy. Iba na talaga. Grabe talaga. Nananakit yung amoy. Nananapak. Pero siyempre hindi natin tinitingnan yun yung ganong baliwala sa atin yung mga amoy. Kaya nga po sa comment section, di ba, may mga nagko-comment na siguro ang baho na niyan ni ganito, ang baho na niyan ni ganito. Hindi pa namin na wala sa isip. Naisip. Hindi namin wala sa isip kung mabaho nga ba siya o hindi. Wala sa amin yun eh. Kaya di namin masagot. Kasi ang nakikita natin at nararamdaman natin yung pagmamahal at kung paano natin siya matulungan o paano siya mapabuti. Kasi yun ang titignan natin. Wala yung panlabas sa kanya niya. Sa yung kasi mga kapamse, kalingap yung natin, yung purpose natin, doon tayo nakatutok. Kung yung ba't tayo nandun. Tulad nga noon namin kasabi, siguro ang bawa na ng Jonathan. Hindi pa mabawa si Jonathan. Pero ngayon nagsisimula na. Na siya, kumbaga. Nagsisimula na siyang magkaroon ng amoy. Sa paa niya siguro, o kaya yung singaw ng katawan niya. Katawan niya, ilang buwan na naliligo yun. Ako. Ngayon nagsisimula na po siya magkaroon ng amoy, In the past, nung sabi niya, ang baho siguro, katabi ng amoy putok. Wala po, hindi po, ganun Kaya nga po, nakatabi ko sa upuan, di ba, nakakalangas ko pa sa motor. Wala po eh. Sa ngayon na lang nagkaroon siya. Sa ngayon, dahan-dahan na nagkakaroon. Pero di pa naman ganun Pero papunta na rin. Papunta na magkaroon na siya ng amoy. Ngayon, kumukurot pala yung amoy, hindi pa nanapak. Kasi sa yun mga sugat-sugat na rin, mga sugat-sugat na rin pa niya eh. Kaya nga naano ako, lalo, kung minsan may mga langaw, ayaw niya pang itaboy yung langaw. Hindi niya nararamdaman kasi yun. Hindi niya nararamdaman. Tubig kasi yun, nakabalot sa paa niya, tubig. Kaya pala ako pag sinasabi niya na mabigat yung mga paa niya, pag umakbang. Tubig yun, bigat talaga yun. Sa akin naman, na-miss ko naman kay Nanay Marita nung pagpunta niya sa bahay yung, di ba pauwi na ako ng Pangasinan noon nagulat tayo at kumatok sila. Yun yung pangalawang nakita ko si Nanay Marita na talaga namang
Grabe. Yung kailan yung una muna? Nung una, nung sinundo mo ako pa sa sa SM, Tapos dadaanan natin sila. nadaan natin si Nanay Marita. Yun ang unang tagpo na nakita ko si Nanay Marita ng personal. Yun ang kaunahan sa lahat ng first. Lahat ng first, yun ang una. Yun ang first na encounter. Yun ang first encounter ko kay Nanay Marita, yung nadaanan namin si Nanay Marita tsaka si Jonathan. Yung sinundo po ako ni Renji, talaga namang ano pa rin po mga kalingap yung awa natin kay Nanay Marita. Kasi, kumbaga, dati pinapanood lang natin. Ibig sabihin, second time mo na rin pala itong pumunta sa bahay, no? Sige. Second time na rin pa pala ni Second time Kalingap Turak na napunta sa bahay. Yun yung first time na sabi niya, galing Mindanao pa noon. Galing pa akong Mindanao noon. Kasi galing kayo Mindanao pareho, nauna akong pumunta rito. Tapos sumunod ka, sinunod kita sa SM. Dumang ka sa bahay. Yun. Tapos nung pag-uwi Pangasinan, sumama kami nila Bali tsaka Boston Ying. Kinatid ka namin. Yun. Walang kaplano-plano ba? Kala ko biro-biro lang nihatid ako. Kala ko sa terminal lang. Sabi ko kasi papatid ka sa sa terminal. Tapos sabi ko naman, ganon, uwi ka na. Sige, dantay kay Buddy. Pagdating doon, si Buddy kasla nakalagip ng utot ko na. Diretso na yun. Diretso Pangasinan rin. Tara, wala na, tara. Diretso ka po kasi kami mga kapams, no? Kung ano maisip namin, agad-agad. Kasi yung plano-plano na punta tayo sa ganito, wala, hindi natutuloy. Magiging drawing na lang yun. Drawing kami. Basta naisip, kahit sa garahe kami, punta kaya tayo ng ganito. Tara, pagkatapos ka, wala na, alis na kaagad. Diba, sa utot na makalagit, rumarlatan. Kasi nakalagip ng utot ko na Ilocano. Tapos ito yung pangalawa. Yung pangalawa ngayon. Yun nga lang, hindi ko na natin nabot. Hindi. Yung pangalawa ang pangalawa nung bago ka pa umuwi pala noon. Nung dapat uwi ka na nung araw na yon. Tapos umaga dumating sila. Yun yung second time nagkita kayo. Yung nagpe-prepare na rin ako na pauwi na. Yun ang second time na nagkita kami ni Nanay Marita. Tapos ito ang third time. Ito ang third time ngayon. Sa pangatlo, dito na natin siya binisita ngayon sa Himlayan. Nakakalungkot man sa uling pamasyal natin, pagkikita, dito na natin siya mapupuntahan sa ganitong lugar. Nakakamiss, pero andun pa rin yung kumbaga, kung isipin natin yung kanyang nararamdaman, masasabi natin na okay na rin kasi nagpahinga na siya, natapos na yung kanyang nararamdaman na sakit. Pero hindi natin may sasantabi kung paano siya napalapit sa ating mga puso, mga kalingap, mga kapams. Hindi natin pwedeng iwaglit yun. Mawala man siya, pero yung mga alaala niya, kung mananatiling buhay sa ating mga puso. Mga kapams, no, yung sabi niya Kalingap Turak, yung mga pinagsamahan, memories, sa napakaigsing panahon, maigsi lang buhay. Sa maigsing panahon na ibinigay niya sa atin na makasama natin si Nanay Marita, yung hirap, yung saya, lahat pa andun na eh. Yung kakargay ko yung wheelchair niyang pagkabigat ni Nanay Marita. Ang laki ng babae. Yung babae, kargayin ko nun, ibaba sa kulong-kulong, kargayin ko itaas sa kulong-kulong. Ang taba pa man din Nanay Marita. Yung paano siya magselos. Napakasilosa yung Nanay Marita. Siselos din pala siya Nanay Marita. Grabe kasilosa. Kahit kina Nanay Gina nga, nagsiselo siya noon eh, pagka ano siya na Nanay Gina, sa business house. Sigawan yung Nanay Gina. Pag napanood ko pa kay sa Blind Business. Inagaw niya pa yung isang yung saklay na Nanay Gina noon eh. Ayaw ibigay. Hanggang sa ako nung lumapit, kinuha ko yung saklay. Nanay Marita, hindi siya makapagsalita ng maayos eh. Nakakanis nga lang si Nanay Marita. Susumbong. Kung babalikan natin yung mga nakaraan, andun yung tuwa sa ating mga puso. Nakikita natin siya na masaya. Nakikita natin siya na umiiyak. Umiiyak siya dahil sa yung di niya masabi yung kanyang tuwa na nararamdaman.
Nakikita natin na lang sa kanya, sa expression niya, sa pag-iyak niya. Talagang matatouch po tayo kay Nanay Marita. Ito po mga kapams, no? Ito ang realidad ng buhay eh. Gaano ka man kayaman, gaano man kaganda yung pinagdaanan mo sa buhay, gaano man kahirap yung pinagdaanan mo na nabubuhay ka, pagdating sa dulo, ito po yung pupuntahan ng bawat isa sa atin. Kapirasong space na kasyang-kasya lang para sa atin. Kaya bali wala lahat yung mga panlupa na mga hangarin. Hindi mo rin madala lahat yan. Napaka lang, no? Napaka lungkot isipin na yung ibang tao bumabalik sa lupa, sa alabok, na hindi nagamit ng tama o hindi nahanap yung tamang direksyon para sa kanila. Kaya nagkawindang-windang, naligaw. At yun po ang isa sa ipinagpapasalamat natin na sa kahit maliit na paraan nagkaroon tayo ng chance na mawala man tayo sa mundong to, ang maiiwan natin may isang alaala tayong masasabi natin taas noo ang maiiwan natin para sa atin. Tatatak sa puso ng mga tao na naging malapit sa atin. Kasi bago man lang magsara ang libro ng ating buhay, ay meron tayong maiiwang alaala. Alaala na kailanman ay manatiling buhay sa isipan ng mga taong malapit sa atin at saka sa mga taong mga naging mga kaibigan natin. That's the reality of life. Oo, pagka matay mo, pag pinagpahinga na tayo, ang mga kamag-anak mo, ang mga mahal sa buhay, mag-iiyakan yan, malulungkot. After 1 week or ilang araw na mailibing ka, may hatid ka sa huling hantungan na tinatawag anon pa rin, iiyakan, masakit pa rin ang damdamin. After 1 month, medyo nakakalimot na sila. After 1 year, wala na yung sakit sa kanila. Normal na ang buhay nila. Pero, yung alaala, yung kung ano yung binigay mo, natatak habang nabubuhay ka, hindi mawawala yun. Kung naging mabuti ka man, o naging masama ka, o naging ano pa man, may iwan at may iwan yun. Sa salin lahi, may kukwento, si si lolo mo noon, napakabait nun. Di ba sarap po? Napakabait nun, napakaraming nagawang kabutihan. Kahit mahirap ang buhay, nagawa niya. Dahil masaya, at yun ang hinahangad ng puso niya. Kesa naman, may kwento ka nga, yung lolo mo. Nako, buti na lang, di mo inaabot yun. Oo. Ganun. Yun ang mahirap na alaala. Buti nga sa kanya, magkaganon pa yung mga kapitbahay mo. Pangit naman yung gano'n, di ba? Mas maganda yung may maganda tayo may iwan. Kasi yun ang realidad talaga babalik tayo sa alikabok. Sana man lang bago tayo dumating sa ganong sitwasyon mag-iwan tayo ng isang tatak ng kabutihan sa ating mga kahit hindi sa mga kamag-anak natin, maging sa ibang tao o maging sa mga kaibigan natin, isang tatak na kailanman ay maalala nila tayo kahit saan tayo naroroon. Isang tatak na mabuti po. Kasi kahit masama, maalala nila yan. Sana piliin natin yung maganda naman. Yung ikakarangal nila ng pamilya, di po ba? Kahit anong past mo, sabi natin, kahit anong past mo, anong mga ginawa mo na nakaraan, kaanuan mo pa, pero bumawi ka, pinakita mo na kaya pala ng isang tao na bumangon, bumalikwas mula sa pagkakadapa, kung nanapa man, at pagkapagbigay ng magandang halimbawa. Kaya hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataong ganyan. Na magkaroon ng pagkakataon na bumalikwas, hindi lahat. Kaya tayo, hanggat buhay tayo, ibig sabihin binibigyan tayo ng pagkakataon. Huwag nating sayangin. Isa lang po ang buhay natin. Hindi tayo pusa na siyam. Hindi na natin pwedeng i-rewind
yung buhay natin para gawin ulit yung mga bagay na hindi natin nagawa. So kung hanggat may pagkakataon pa tayo, gawin na natin kung ano yung makakapagpapasaya sa atin, gawin natin kung ano yung kaya natin maitulong. Not necessary na kung ano makakapagpasaya sa atin na, kasi not everything that makes you happy is good. Tama. Kaya mas maganda po yung wala tayong nasasaktang damdamin, wala tayong inaapakang tao, bagkus ay spread love. Napakasarap po. Hay, nako, Nanay Marita. We miss you. We love you, Nanay Marita. Mahal ka namin. Hindi ka mawawala sa puso at isipan namin. Pasensya na po, Nanay Marita. Jonathan, hindi, mantikas ang ulo talaga. Sana, ikaw ang gumawa ng paraan. Sabihan mo siya na, Tama yun, multihin naman niya. ayos lang, hindi naman matatakot si Jonathan, nanay niya yan. Sabihan niya na, na magpagaling. Uminom ng gamot. Siya yung makiusap. Hindi tayo yung nakiusap sa kanya na magpagaling, kasi baliktad ang nangyayari. Tayo pa kung saan sisermonan. Parang tayo yung, yung gumawa Jonathan. Mahirap pong kausap si Jonathan, mga kalinga, mga kapapis. Aray ko, sakit ng paa ko. Pag tumatanda na talaga, pag nakaupo na matagal, dumidilim pa rin yun pag tumayo. Academic ba yun, Mga kapams, at Paggabi na yata. kulimlim na naman, boss. Makulimlim na. Anong oras na ba? Kanina, Ay, pambira, 2:30 ng hapon. pero makulimlim na, dilim na. Kala ko paggabi na. Grabe. Nadalaw po tayo. Napalaking bagay na ho para sa puso natin yan na nadala natin sa Nanay Marita. Yan po sa Nanay Marita. Tay, alas na kami, Nay. Salamat. Salamat sa naging bahagi ka, naging parte ka ng mga pagkakataong nakangiti tayo, tumatawa tayo. Naging bahagi siya, mga kapams, no? Kahit gano'n yung kwento ng buhay nila, na mas madalas problema, sakit sa ulo, lalo sa Jonathan, hindi natin makakaila na sa bawat pagngiti natin noon, sa bawat pagtawa natin ngayon, may mga pagtawa doon, may mga pagkakataon na siya ang dahilan na napatawa tayo, napasaya tayo. May mga ngiti tayo, may mga tawa tayo na bahagi sila. Naging parte sila ng ating buhay. Nakakalungkot isipin na ganoon talagang buhay. May hangganan, maigsi lang. Kaya sana magamit natin ng tama. Makapagbigay ng magandang halimbawa. Ito po. Basta tuloy-tuloy lang po tayo, mga ka-fams. Spread bang araw-araw. Good vibes araw-araw. Dito lang po yan. So, LB Vlogs Family. At Kalingap Turak po. Please support. Ka-fams official po. Please support. Bye-bye. Bye-bye po. God bless us all.